We are moving into our new condo. Solo living era of my life. Solo living pa more. Finally, the day na itutour ko na kayo dito sa ating bagong apartment. Parang nung nilatag ko na lahat, parang sabi ko, alam, nagmukha na siyang bahay. Hi guys, welcome back to my channel. So today finally we are moving into our new condo or apartment. And kung makikita nyo, dito na yung mga gamit ko. So may tatlong maleta ako dito, 1, 2, 3. Tapos may dalawang maleta pa ako dun sa may trunk. So 5 maleta yung dala natin plus few of my bags here. Kasi today maglilipat na tayo ng gamit. Hindi ko pa nadala lahat ng gamit ko, baka babalik pa ako dito bukas to get more stuff. Pero tara, punta na tayo sa apartment, maglilinis tayo doon, and ayusin natin yung gamit. And then, ipapakita ko na sa inyo ang ating bagong condo for this solo living era of my life, no? So, isasama ko kayo in this new era, this new journey of my life. So, tara, let's go! Parisan ko na lang. Nanonood ako ng TV, ganyan-ganyan. Hugasan. Pwede namang mahiga talaga dito yung dalawa. Yeah, welcome to this new journey of new chapter of my life, living alone. Pwede ba nagpaano pala ako dito, nagpagas nung grabe na yung gas ngayon, 98 pesos. Sa buong pagdadrive ko ng magpa 5 years na itong kotse ko, parang ito yung pinakamataas na per liter ng gas. Diyos ko Lord, malapit na mag 100 pesos yung isang litro. Okay guys, first batch. Okay, luggages, 2 more to go. Let's go, kunin pa natin yung iba. Alright, kompleto na yung maleta natin for today. Maglinis na tayo. Let's go! Guys, ito na yung mga bags natin ngayon, pero maglinis muna tayo. Actually, pero medyo nilinisan na naman nila. Pero kahapon kasi nag-inspection ako. Wow, inspection. So, parang feeling ko hindi pa siya well na nalilinis. For example, yung kama dito, parang meron pang mga konting. Tapos yung mga cabinet doon sa taas, may mga alikabok pa. So, ang first agenda natin for today is maglinis. Ay, hindi ka bakal. Nako, walang bakal dito. Paano ko kayo maaano? Okay guys, we start with the bedroom area, no? Ito is galing lang to sa may-ari. Pero I'm not sure kung bibili ako ng bago kong punda. Kasi naglinis naman sila actually. Malinis naman din. Pero kasi if magdi-deep dive ka. Pag tinignan ko dito, parang may mga alikabok kayo. May konting alikabok na medyo gusto kong malinis siya. So, maglinis muna ako. Okay? Okay. So, we clean this first, no? Sige, punasan ko na lang. Siguro kuha tayo ng parang towel na lagyan natin ng alcohol and sabon na kasi ganun. Tama ba? Wala kasi yatang pandinis dito. Wala pa ng palanggana. So, buti meron silang parang tabo dito. Lagyan ko na ng alcohol, no? Tapos, or water muna. Okay. Ocho. Sheesh. What happened, Bella? What happened, Bella? Why crying, Bella?
Guys, isa sa mga reason kung bakit napili ko to kasi sobrang dami talaga niyang storage. Like, bawat kanto, bawat sulok may storage. However, kasi medyo due to natural wear and tear siguro, no? So, may mga yellowish na talaga yung kulay ng cabinet. So, kailangan ko pa talaga siyang linisan. But, this is actually also one of the reasons kung paano ko na-negotiate yung price nito. Na-negotiate ko pa yung price nito. I'll tell you more about that later. Kasi nga, yung mga stains, for example, dito, saan ba yun? Pakita ko sa inyo. Nililinisan ko pa. Hindi ko na lang kayo na isasama ng todo sa paglilinis. Pero, hindi yata masyado nakikita sa camera eh. Pero may mga stains na kasi dito. Ayan, for example. Kita nyo ba dyan? Basta may mga yellowish na part na siya ng cabinet. That I have to clean. Ayan no. Medyo may dumi-dumi. Diba? So, because of that, ni-negotiate ko. Sabi ko na, because of this, because of that, kailangan kong i-negotiate yung price. But marami siyang storage, pero nililinisan ko lang siya. Isa-isa, pinupunasan ko yung pinaka ilalim, tapos ganyan. So medyo matrabaho to. Hindi ko na isa-isa, but I'll try to let you join naman. Pero magtatrabaho muna ako para mas bumilis, okay? Actually guys, even here merong storage. Pero kailangan ko linisan yung loob. Let's go! Let's go in! Narnia. Ay, may mga kahon pala dito. Ano tong mga to? What are these? May mga kahon from the owner. So, walisan ko na lang. Oh my gosh. Okay. Solo living pa more. Ginusto mo yan. Panindigan mo, besh. Wait lang. Guys, we're cleaning kasi medyo madumi talaga siya. Actually, nalilinisan naman. Pero yung mga yellow stains, hindi natatanggal. Pero yung mga black, natatanggal naman yung mga black. Hindi lang talaga siya nalinisan. Kasi yung may-ari yata doon dito is nasa US. Tapos, parang hindi lang siya na-maintain ng maayos, no? Pero maganda sana siya. Hindi lang siya na-maintain ng maayos. So, kailangan lang talagang linisan. Pero in fairness naman, nag-i-improve naman yung kulay, di ba? Compared naman doon, no? Di ba ang dumi doon sa taas? Pero pag pinunasan mo dito, nagiging okay naman siya sa true. Guys, nagpahinga muna ako kasi alas 3 na pala, hindi pa ako nagla-lunch. Bumili lang ako ng sisig with egg and rice. Diyan sa baba, 150 pesos. Not bad, no? Not bad kung tamad ako magluto ng pagkain. May mga sisig-sisig dyan sa baba. So, ayan, kain lang ako kasi kwarto pa lang ako, guys. Tignan nyo. Ang kalat pa rin dito. Ang sa kwarto pa rin ako kasi ang dumi talaga ng cabinet. So, grabe yung pagkuskus ko. Natagalan ako dyan sa cabinet na yan. Tapos, inaayos ko muna yung mga damit ko dun sa cabinet. Tapos, magpuproceed lang ako dito. Baka today, puro lang ako linis. Bukas na ako makapag-tour ng naayos ko na lahat. No? Baka bukas na ko na magagawa yun kasi magagabi na rin. At, fairness, masarap. May mayonnaise. Okay na ako. No? Bumaba ako kasi pinalalo-move nung may-ari yung curtain kasi mayroon daw yung curtain dito, di ba? Kasi hirap naman, nakita ako dito. Wala kurtina, so pinalala-move yung curtain. Tapos ayun, kinuha ko sa baba. Actually ba, isa sa mga concerns ko dito nung nagko-condo hunting ako, ang susungit ng mga security guard. Pero ngayon guys, yung mga naka-blue, merong naka-blue na uniform. Mababait sila so far, no? Based sa interactions ko sa kanila, yung mga naka-blue na uniform, mababait sila. Yung mga naka-white, may mga times na masungit yung nakakausap ko. May mga times na okay naman. So, pero so far, yung mga naka-blue na uniform, mababait sila in fairness. Kasi may tanong ako, tapos very accommodating siya, ganun. Ayun guys, dumating na yung curtain. However, parang hindi siya babagay sa bedsheet, diba? Ang daming kulay. Pero okay, poproblemahin ko pa ba yung aesthetic? Tsaka na natin isipin yung mga kulay-kulay kapag naka-settle na tayo. I-assemble na lang muna natin ito. May mga binigay siyang extra kumot. So, yung daming mga kumot dito eh. Pwede na ako magtanggap ng mga visitors. Like, sleep over. Ang dami ko ng kumot oh. Tapos, sige, assemble ko muna to guys. Guys, i-fix naman natin dito sa may, tawag dito, living area, no? So, merong sofa dito. Provided na rin ito ni owner. Tapos, may TV na rin dito. Medyo maliit lang yung TV. Ayan. So, yan yung ating living area. Dati ayoko ng sofa. Sabi ko, parang ayoko ng sofa. Tapos, nare-realize ko, magagamit pala siya kasi pwede siyang gawing higaan. For example, meron ako mga
bisita, pumunta yung parents ko dito, tapos gusto nila mag-sleep over or mag-overnight, then they can actually stay here. Kasi nagaganto pala to. Ay, something like that. Alam mo yun? Tapos pwede mong ilagay dito yung ganyan. Parang, ayan. Okay, manood tayo dito ng TV, ganon. No? So sabi ko, okay, magagamit ko pala siya. So, I'm happy na meron na sila dito. Ano lang natin. Kasi medyo madumi ng slide. Punasan lang natin or linisan lang natin, okay? Parang magiging ganyan yung atake niya, no? Punasan lang natin kasi parang medyo madumi talaga, okay? Paano siya lilinisan? Itanong lang natin si bro. Bro, if I have a sofa bed that is a little bit dirty, how can I clean it? Or what equipment should I use to clean it? So I'm just asking my brother ChatGPT. Yeah bro, you can definitely clean that yourself. No need to panic unless it's super stained or smells bad. Vacuum with brush attachment. Clean cloth. Microfiber towel. Okay. Mild detergent or dish soap. Warm water. Okay. I'll just follow this. May vacuum pala si owner, oh. So, ginagano. Di ba tama? Vacuum ba to? Pero hindi ko siya alam gamitin. Nilalagyan ba to ng tubig? Parang may konting tubig kasi, oh. Sige nga. Try natin gamitin to dyan sa, ano. Parang plancha pala to. Tanga kicks. No? Plancha pala siya kasi trinay kong isaksak. So, parang umuusok siya. No? Ang hirap ng taong bundok bish. Diba, oh? Ay! Okay. Hala! Ay! Ano yun? Ano yun? Ano yun? What are you? Yan, oh. Akala ko vacuum pero mainit eh. Bro, wag na baka. Hindi yata yan vacuum, baka plancha yan, no? Kasi may mga nakasulat dito. Ay po! Nylon, wool, cotton. Di ba? Parang plancha ka ba, besh? Plancha yata. Huwag na lang natin pakialaman yan, baka makasira pa ako. Ano ko nilinisan to? Ano lang, siguro babasa na lang ako ng konting cloth. Basta huwag masyadong basa. Ano ko lang. Search ka natin si Google, di ba may camera dito kay Google eh. Ayaw mo. Basta may camera dito, pindutin niyo yung camera. Check natin kung anong nilalang ka. What kind of thing are you? Ah, it's called garment steamer. High penetrating power. Hala, nagpe-penetrate ito. Parang I like. Okay, pang garment steamer pala siya, parang plancha. Ah. Wala na natin ayun, madumi. Alikabok, guys. Currently, sobrang gulo pa ng mga pangyayari at gabi na. So, I think mag-aayos muna ako ngayon. Tapos, tutuloy na lang natin bukas yung vlog kapag maayos na. And then, yeah, yung home tour ko kayo ng maayos bukas. Kasi ang gulo pa kayo. Ang hirap pag-ayos. Okay guys, natapos na tayo maglinis kahapon. It's finally the day na itutour ko na kayo dito sa ating bagong apartment, ating bagong condo, no? So, maraming salamat. By the way, before tayo proceed, I just wanna thank you guys kasi we received the message na nakasama tayo sa top 4 for Agoda ambassador for the month of March, no? So, maraming salamat kahit bago pa lang tayo sa program, wala pa tayong 2 months, no? Kakasimula pa lang natin, is you already supported me and I hope na nakatulong yung mga discount codes na ito, di ba? Sa inyong mga travels, no? So, maraming salamat for always supporting me and for using my discount codes. Dahil dyan, meron tayong pang-renta next month. So, tara, mag-tour na. Start tayo. Maybe we start with the bedroom kasi ito naman yung inaayos pa natin kahapon pa. Okay, guys. This is my bedroom. I'm not really sure kung maganda yung angulo na yan kasi sariling sikap lang tayo nag-house tour. Mag-isa lang ako. So, yan yung nakayanan ng tripod. But, yeah, this is my bedroom. So, actually, it's good for 1, pero pwede naman sigurong 2, to be honest. Kasi, dito, tas pwede namang 2. Ayan. Pwede namang mahiga talaga dito yung 2. Tas what I actually love about this
is ang dami niyang compartments. Kung nakikita nyo dito, aray ko. So marami siyang compartments. That's why nagustuhan ko siya kasi they really parang made use of the small space smartly. Talagang maganda nilang naisip na, okay, i-elevate natin yung bed ng konti para magawin natin tong storage. Tapos, ito yung kortina ko. Yung cortina is galing lang yan sa owner, no? Binigay lang to ng owner din. So, good. I have curtain din. Tapos, ayan yung ating view. May laking bintana naman dyan. Ayan. So, yun yung ating view sa labas. Actually, natulog na ako dyan kagabi. Mahimbing naman yung tulog ko. Baka pagod din ako kasi naglinis-linis ako, no? So, ayan. Gusto ko lang siya kasi maraming mapaglalagyan. Dito yung mga underwears ko. Huwag na rin pakita. Basta yung mga underwears ko. Tapos dito naman is, wala lang yung mga saksakan ko, like mga charger. Ito yung mga vitamin B, vitamin C. Tapos mga, ayan, pang takip sa mata, if ever lang di ako makatulog. Para lang madali ko siya makuha if ever gusto kong mag-charge or mag-take ng vitamins, tas malapit lang sa bed ko. Tapos ito naman, dito lang yung mga panyo ko, mga sombrero, medyas, some towels, belts, and all that. Tapos, I also love this space, yung Narnia, kasi andyan lahat ng luggage ko. So, 5 yan, no? 5 lahat ng luggage ko na nandyan. Plus yung mga karton ng owner. So, lahat sila nagkasya dyan, which I love kasi walang nakakalat dito. Tapos, on this side naman, meron lang akong small na vanity area or pwede ring working area, no? So, pwede ka lang dito maging vain. Ayan. Merong mirror dito. Meron lang ding lamp. Tapos, ito lang yung mga kaartihan ko sa buhay. Andiyan yung mga, ito yung mga napamili natin sa Japan, no? Mga serum. Tinatry ko pa lang siya, hindi ko pa makita kung totoong maganda. Ito yung mga pabango ko, and mga kung ano pang mga sunscreen, and all kaartihan in life. Tapos, nandito lang yung laptop ko. Ito yung nabili natin second hand sa Japan, pero hindi pa rin ako makalet go dito. So, ginagamit ko pa rin siya. And of course, andito yung ating 3 asawa. Nabili ko to sa Korea, di ba? Ay, Japan ko ba ito nabili? Korea yan. Ay, Japan. Si Mingyu, si V, and si Jungkook. Sa gilid lang, andyan lang, meron lang tayong hinuman ng tubig. Ito galing lang kay owner, nilagay ko na lang dyan, and kung ano-ano mga cellphone ko dyan. So basically, this is our vanity area. Pag mag-aayos ka, okay ba yung akong tsura ko ngayon? Ito rin is galing na to sa owner, no? Pero gusto kong bumili ng upuan para dito kasi parang hindi masyadong giving yung upuan. Parang medyo pasira na rin yung upuan na to. But yeah, basically, most of the time, dito lang ako magtatrabaho. If I wanna finish something. Sa ganyan hatake. Ayan. Kita nyo ba? So basically, this is my working area. Or kapag magla-live kaya ako minsan, no? Kapag magla-live ako siguro dito, at sakto may ilaw. Kaso yung ilaw medyo, hindi siya white. So, yan. Basically, that's it. Hindi ko pa ma-let go yung isa kong laptop kasi ito yung laptop ko nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, no? Yung parang, ang dami namin pinagsamahan mula sa nagsisimula pa lang kami. Ako pa yung editor noon. Dito pa ako nag-i-edit ng vlog ko. Like, hindi ko talaga siya pa ma-let go. And minsan, ginagamit ko pa rin siya kasi comfortable ako gamitin. So, ito kasi nakasama ko through thick and thin. Simula na nagsisimula tayo hanggang sa medyo nagkaroon na tayo ng subscribers. So, I still wanna keep it. And this is my new laptop na second hand from Japan. This is also, I use it. This side naman is my cabinet, guys. So, finally, meron na akong malaking cabinet na kakasya yung mga damit ko. Actually, hindi pa nga sila kumakasya, pero pwede na rin. So, you just open them. Kita nyo ba? Dito pala kayo. Lapit na lang kayo. Para close tayo. So, on this side, kita nyo ba? Sorry. Ang hirap na mag-isa mag-vlog, di ba? So, ito lang yung mga jackets ko, yung mga pangmalakasan. Kapag outfit tayo ng mga jacket. Yan, nakasampay lang sila dito. May mga iba pa akong jacket na nasa bahay, hindi ko pa nakukuha. Tapos, dito naman, more of jackets. Ayan. Ito mga jacket din to. Some of my polos here. Ito mostly mga polo lang to. Mga may collar. Yan, ito may mga polo na may mga collar din. This one naman, pababa naman tayo. Videographer, pwedeng i-adjust. Okay, adjust. Ganyan. So, sa baba naman, dito naman yung aking mga t-shirt. Ito yung mga t-shirt.
Ito yung mga pantalon. Kita ba dyan? Yung mga pantalon ko yan. Dito naman yung mga sando ko na mga pambahay-bahay lang. Ito yung mga shorts yan. Shorts ko lang na pambahay. And then, meron pang area dito na hindi nakita ng camera. Meron dito yung mga extra towels, extra bed sheets. Ito from the owner to, no? Extra bed sheets, extra pillows. Tapos marami ako mga slippers dito from the hotel. Alam mo yung mga hinarvat-harvat natin sa hotel na hindi ko nagamit. So, ang dami kong slippers dyan. So, ready na ako kapag merong bumisita na mga family members or friends. Marami na akong mga tsinelas dyan. May mga konti pa akong damit dito na hindi na nagkasya. So, dyan ko na lang na muna sila nilagay. Okay? Tapos, meron palang ganito, oh. Steamer from the owner. Ito, galing to kay owner na steamer. So, ito na rin magiging parang plancha ko. Hindi, wala siyang space. So, nilalagay ko na lang siya dito sa may gilid. Sa may gilid na lang siya ng aking cabinet. Ng cabinet ko, kung makikita niyo, sige. Andyan yung ating mga airplanes. Ito yung binigay na aeroplano sa Dubai, no? From Emirates. Tapos yung isang aeroplano naman is Qatar Airlines. Saan nakita ba dyan? Binigay din yan ng ating isang subscriber from Qatar. Ito naman nung nagpunta ako sa Dubai, binigay. So maraming salamat. Gusto ko nga silang ilagay somewhere na mababa. Kaso, meron akong pamangkin na mahilig sa aeroplano. Matagal niya nang inaano yan sa akin. Hinihingi niya sa akin. Pag makita niya yan dito, pag nagbisita siya, kukunin niya yan. So, tinatago ko siya. Doon ko siya tinatago sa mataas para hindi niya masyado makita. Kasi pag nakita niya, na-arborin niya yan. Last look of our bedroom. So, that's the bed, the storage, our vanity and working area, cabinet, and of course, yung huge na window. So, yan. May window lang tayo dyan. And meron pala akong little small balcony. Hindi ko pa nalilinisan. I'm so sorry. Kailangan ko pang walisan dyan. Tapos siguro magtanim-tanim ako dyan. Yan, may mga tanim-tanim nga sa harap ko. Pero hindi yan sa akin. Isipin ko na lang, garden ko yan. Oh. May mini garden tayo. Tapos ayan yung area. Okay guys, next. Dito naman tayo sa ating living area. So meron tayong pa sofa dito. And then, ito yung ating TV. And some of the cabinets there. Sige, pakita ko sa inyo. Guys, medyo maliit lang yung ating TV, pero okay na yan. At least may TV tayo. Tapos dito ko lang nilagay yung ibang mga display natin. Siyempre, the very sentimental and very important to me, our silver play button. Finally, na-display ko na siya. Kasi nakuha ko na ito matagal. Hindi ko lang ma-display. Kasi wala akong area where I can display it. But now, it's finally here. Nilagay ko siya sa ating center. Kasi siya yung center of everything. Tapos, ito some of the few awards that I got, you know, Klook, Travel Club Awards. We also got this sa Creatorverse, favorite male creator for 2025. I got this sa Japan. No? Maraming salamat sa lahat ng bumoto sa akin to get this award. And this one, Likha. Top Thailand travel creator. So, ayan. Meron din tayong award dito. And then, inad ko lang yung some of the gifts that I received. Itong mga labubo. Hindi talaga ako malabubo. Pero may mga natanggap akong gift from brands. Tsaka yung iba from subscribers sa inyo. No? Hindi ko na maalala kung saan dito yung sa brand at saka sa subscribers. Pero ang cute nitong labubo. Ngayon ko lang sila na-appreciate. Ang cute pala ng labubo. Tapos sabi ko, ang cute niya. So, nung inopen ko, sabi ko, nakita na ko, ilagay ko siya dito. I also have these Labubus. Ay, mga Pop Mart. I think Pop Mart something. Hindi ko makakilala kung sino to. Or I just displayed it here. This cute one. This one. And then ito pa. Mga cutesy-cutesy. And ito yung nagbigay din sa akin na subscriber na nagpunta ako sa Dubai. Binigay niya ako ng Burj Khalifa na figurine. So, I also put it here. Ayan. And then, baba tayo guys. Ganon. O, diba? Dito lang, meron pa tayong mga compartments. Also, one of the reasons kung ba't ko nga ito kinuha is nagustuhan ko talaga ang dami niyang storage. Kasi parang feeling ko, hindi magiging magulo yung bahay pag maraming storage na hindi nakikita yung gamit. Most of the gamits nakatago. So, ayan siya. Ito, nandito lang yung mga shades ko. Kita niyo ba? Ayan, mga shades ko. Mga kung anik-anik na mga accessories ko.
Andyan yung some of my camera battery. Sorry, ayun na magsara. Camera battery. Mga kung anik-anik lang about gadgets. Tapos, on this side naman, ay, sorry. Lapit kayo dito, guys. Yan. Ito naman yung mga, wala lang, memorabilia. Mga na-receive ko lang while traveling. Ito from Taiwan. Ito nung Creatorverse. Meron kayong pamaypay. So, I just wanna keep it kasi para lang may memory ako. Ito yung nung nag-Creatorverse kami. Ito yung ID ko, Marvin. Para masabi ko, nag-Creatorverse ako. Tapos ito yung dati kong company, Lace. This is my company before, EY, Ernst & Young, di ba? Oh, I miss EY. Building a Better World, yeah. One of the top four, one of the big four, the big four accounting firms. Actually, medyo mahirap yung trabaho dito, like long hours, but ang dami ko natutunan sa company na to at na-enjoy ko yung memories ko dito working for EY. So maraming EY sa lahat ng mga naging katrabaho ko dyan. Hello. Ito yung dati kong Anytime Fitness na lace na hindi ko na ginamit. So more than 3 years na yata or 4 years na. Mga 4 years na ako na hindi nag-gym. But it's also one of my goals this year to go back to the gym and healthy living. Ito yung aking lace. This is a gift from a subscriber. I think nung nag-talk ako nito sa mall, yung parang may ko doon, segment. I remember may nagbigay sa akin ito. Thank you so much, no? Pero mga Powerpuff kasi, power. Sabi ko, saan ko is-display to? Ba't naman Powerpuff, di ba? Tapos, I have lang here, ito, mga memories ko lang from travel, yung Klook, whatever. Ito, from AirAsia Move. Basically, ito yung mga gifts from brand ng mga nakatrabaho ko. Ito from Resorts World Sentosa. Ayan, yung mga binigay silang mga kung anik-anik lang ng mga Visions of Magic, mga stickers. Ayan, marami pang stickers dito. So, kinip ko lang ito from Cebu Pacific. What else? This is also from... Ang dami ko mga stickers pala o Pop Mart. Binigay ito ni Resorts World. Ito, Kaskasan Bodies. Kay Jax to. Kay Jax Reyes bigay. Ito from Hotel 101. Di ba naka-work ko rin si Hotel 101. And then, this is the Travel is Social. Ito yung parang magazine nung Creatorverse. So, I just wanna keep it kasi at least may memory ako na nasaan na ba ako? Maraming mga creators dyan from different countries. Ayan. Tapos makikita natin na, hi, nandito ako! So, that's me, Marvin. So, yeah. I just wanna keep this. Ito is from Mentos. Hala, meron pa pala akong video na kailangan gawin kay Mentos. Biglang naisip yung trabaho. May binigay lang sila na product. Hindi naman video. Kailangan ko lang i-IG story. I forgot. Ayan. Meron akong Mentos na stickers. And, what else? Ito is from GCash. Diba? Nagkalat na naman ako. It is from GCash. Nung nakatrabaho ko rin si GCash. So, they gave me this. And some of the books na hindi ko naman binabasa. May mga libro ako dito. Kailangan ko tong basahin. This is The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Rich Dad Poor Dad. Into Atomic Habits. Nirecommend to sa akin ni Anson. My friend from Hong Kong. So sabi niya basahin ko. Hindi ko pa nababasa. I'll try my best to read. But basically, that's it. Tapos guys, sa taas ng TV, marami na namang cabinets. That's why I really love it. Kasi hindi nakakalat. So, daming cabinets. Ito yung mga pabango ko. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Ito pala yung mga pabango ko. Binigay ito sa akin nung nasa Dubai ako. Hindi ko pa nadala lahat. Yung iba nasa bahay. Yung iba binigay ko sa kuya tsaka sa tatay ko. Kasi ang dami eh. So, ito yung mga pabango. Oh my gosh, baka mahulog. Ito, from Dubai, di ba? Yung malaking pabango. Ayan guys. Tapos, I have other pabango here. Pwede ilapit ko na lang kayo. Nahihirapan ako. Yan. May Bulgari, may Burberry. Ito yung diptyque ba to? Diptyque. Ito may mga diptyques pa ako dyan. If ever maubos yung pabango ko, yun yung mga gagamitin ko. Tapos ito lang yung mga... Ito yung pinakauna kong camera when I was vlogging, no? The Canon G7X. Binigay ko na to sa kuya ko. Hindi ko alam ba't nasa bag ko na naman. Pero pinamigay ko na to sa kapatid ko.
Ito yung aking Action 5. This is my Fuji. And then, ito pala bigay rin to ni Fujifilm. Hindi ko pa nagagamit. Tapos, ito may nagbigay rin sa akin. Hindi ko pa ito nagagamit. Parang gimbal. May gimbal din tayo. Pocket 3 and all that. So, I just put them there. Tapos dito, ano bang meron dito? Ito yung mga pag may mga sakit-sakit sa katawan. Charik. As a tito, mga yung nabili natin sa Japan ng mga sakit sa katawan. Berocca, vitamin C. And then, mga emergency kits lang. If ever, meron tayong mga flashlights, mga payong, and all that. Pang emergency. And then, dito naman is, ito mga alak to no? Parang alak to. Tapos ito yung fan. And then ito, sige, pakita ko sa inyo. Itong box na to. So guys, itong box na to, ito yung mga pag nag-hotel ako, tapos may mga tsaa. Ayan, mga tsaa. Mga coffee. Ito galing ako ng Japan. Nire-refill nila yung kape ko everyday kahit hindi ko ginagamit. Tapos pagbabalik ko, may bago na namang kape. Tapos hindi ko naman nagagamit. So, yan. Mga instant coffee from Japan. From Apa Hotel. From Apa Hotel. Tapos ito, I'm not sure kung saan nanggaling tong mga, kung ano-ano lamang. Ang dami ko lang dito mga tsaa. Yan. Mga tsaa na nakukuha ko sa hotel, mga sugar and all that. So, nilagay ko siya dito sa box na to. Itong box na to is galing din to sa kay Cloak actually. Yan, Cloak. Parang meron silang pinapapromote na campaign sa akin before. Tapos pinadala nila to kasi I need to promote it. Tapos ngayon, nagamit ko na siya. There. Okay guys, so this area naman is the sofa. This is the sofa area. So dito ako kapag nanonood ako ng TV, ganyan-ganyan. Sa harap lang kasi siya ng TV, no? So itong sofa galing na rin to sa owner, no? So pagpunta ko dito, actually lahat ng mga gamit na yan, like yung cabinet, yung itong sofa, yung bed, yung ref, lahat dito is from the owner, no? Kasi parang fully furnished na ito nung I entered the lease, no? So, pinakita ko na naman to kahapon, di ba, nagaganon siya, natatanggal siya. Tapos pwede kong humiga dito if meron ding mga family members or friends na makikisleep over. Maybe they can sleep here kung kasya naman sila. I'm also planning na bumili pa ng foam actually kasi kami, for example, sa family namin, si mama, yung stepdad ko, tapos yung mga pamangkin ko, yung kapatid ko. If gusto nilang matulog dito, hindi kami kakasya, no? So, kailangan kong bumili ng foam if ever. But yeah, basically, that's it. That's the sofa. And then, meron lang akong space dito. I don't know pa kung anong ilalagay ko. Ito, galing to kay owner, galing to kay owner. So, di ko pa alam kung anong ilalagay ko. Currently, remote. Tapos kahapon, kumakain ako dito. Yan. Lagay ng pagkain. Dito ako kumain. Tapos pag ganun muna ako. May table naman. Kasi kung makikita nyo guys, ang aking full dining area. Ito yung full na dining area. Wala akong table, di ba? Kasi may table naman ito. Parang i-assemble ko siya dito. However, kasi pag ina-assemble ko siya dito, parang nasisikipan ako, di ba? Parang wala akong space na makalakad-lakad. So, mas gusto ko na may free ako na space dito para pag magti-tiktok ako na, yo, pak, push, tak, teng, 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 teng. Ano nga ba yung kanta ngayon? Teng, 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 teng. Ganun. So, sabi ko, tsaka na lang, i-assemble ko na lang siya kapag may mga bisita ako. Kapag may bisita ako, sila mama nandito, siyempre kailangan namin ng mesa dito. So, tsaka ko siya ilalabas. Pero kapag wala namang tao, diyan ka muna. Itago ko na muna para may space ako dito. So, that's our living area. Ay, ayan, may salamin lang ako dito. Di ko pala napakita. Ito, from the owner. So, ayan. Tapos ito, may mga wood lang silang ginawang design. I like it actually. Gusto ko. Tsaka gusto ko yung wood na element sa condo plus yung ganitong white. Wood color tsaka white. I love it, no? It looks good. Kahit dito, wood tsaka white. I love it. Okay guys, next one is, dito naman tayo sa kitchen, no? So, yeah, meron lang tayong microwave dito. We have a small fridge. Yan, may ref naman tayo dito. And, syempre, dito yung hugasan, lutuan, and mga cabinets. Tari, sama kayo dito, lapit tayo. So, basically, ganyan siya. Maliit lang yung ref ko, pero mag-isa lang naman ako.
So, pwede na rin. Ayan, wala kang laman. Wala pang laman. Ayan, may juice lang ako dyan. Tapos, at least meron tayong microwave pag mag-iinit ako ng pagkain. Tapos, ito yung ating sink. May hugasan tayo dito. Ito yung ating mga utensils. Actually, itong utensils from the owner na rin to. Wala pa akong binibili dito na anything. So, ayan, galing na rin kay owner. Kompleto na rin. Meron na silang kutsilyo, sandok, may mga kutsara. Ay, ito pala, ito galing sa akin to. Ito lang yung galing sa akin. This is from me kasi may nagbigay sa akin ito. Yung binibili ko na rin na condo pala. may binibili ako na condo. Ito yung gift nila sa akin. Tapos, ito yung isang tantaran pa. And then, yan, yung plato lang siya. Ito yung lutuan natin. And then, ito yung ating baso. Pero parang feeling ko dito ko ilalagay yung water jug. Wala pa akong tubig. Tapos ito, hindi ko alam kung para saan to. Baka upuan na lang. Gawin ko na lang upuan kasi masikip lang pag sobra na yung bisita, walang maupuan. Sabi ko, dito ka na lang. Pwede naman, no? Oo, kamusta kayo dyan? Ganun lang siya. Gawin ko na lang siyang tambayan or upuan kasi masikip lang yung space natin. Tapos, ito yung mga cabinet. By the way, guys, ito, nilinisan ko sila ito, hinugasan ko lahat kasi lahat sila nakatambak dito kagahapon. Tapos, may mga alikabok na. As in, parang ang tagal niya nang hindi nagamit. No? May mga alikabok, medyo madumi-dumi. So, hinugasan ko muna sila lahat. Tapos, nilabas ko. Ayan. Tapos, ito, may mga cabinet. Siguro kapag may mga bibili na ako ng mga pagkain, dito ko muna sila ilalagay. But currently, ito lang yung ating mga tumblers, mga jugs, alcohol. Ito yung ating air freshener. Char. Magpa-fresh lang tayo. Tapos, meron naman sila mga kawali dito. Yan. Kawali. Actually, maganda yung kawali nila. Pakita ko sa'yo. Gusto ko yung kawali nila kasi kahoy yung dito. So, yung heat, hindi siya magta-transfer, di ba? Kasi hindi siya bakal. So, ayan. Gusto ko yung kawali nila actually. Ganyan. Pati yung ito, ganun din yung hawakan. Sana. Ganyan. Kahoy din. Pati ito, kahoy din siya. So, I love it there. Tapos, dito, ayan, meron naman silang mga rice cooker. Magluluto ako. Meron silang ito ng tubig. Ito may mga garbage bags. And then, hindi ko alam ba't may mga ganito. Parang stirrer ng kape. So, marami silang ganyan. Anyway, ganyan ang tsura niya. As in, nilinis ko. Ito, kinuskusto ko. Daming alikabok. Diba kahapon, ang daming alikabok ko dyan. So, mga nag-yellow na yung iba dito. So, I really tried my best na matanggal yung mga dumi-dumi. Even here, itong cabinet, no? Pero hindi ko siya like 100% natanggal. Pero, medyo, due to natural wear and tear, kasi parang ang tagal niya nang nakatambak siguro, ganon. Kasi yung owner daw nito, nasa USA. So siguro hindi siya well-maintained yung area na to, natambak siya, walang nagdilinis ng maayos. So although maganda sana siya, pero ayun nga, ang dami ng mga alikabok, ang dami ng mga... So, kailangan mo talagang linisin. Yun yung ginawa ko kahapon. Actually, ang tagal ko natapos. Like, nag-start ako 12 ng tanghali, maglinis. Natapos ako 4 ng madaling araw. So, 12 plus 12. 12. 1, 2, 3, 4. 16 hours. Grabe. 16 hours ako na naglilinis. Kasi nga, ang kinukuskus-kuskus. Pero syempre, may break naman doon. Nagla-lunch naman ako, nagdi-dinner. Pero ang tagal ko talaga siyang nilinis. But, yeah, I'm happy. Parang nung nilatag ko na lahat, parang sabi ko, alam, nagmukha na siyang bahay. Nung nilatag ko na yung mga yan, tapos nung nilatag ko na itong mga ganyan. Di ba? Parang alam, mukha na siyang bahay, no? Mukha na siyang tirahan talaga. Tapos yan, nung nilatag ko na yung mga gamit ko dito. It's very small lang, cutesy lang. I think 27 lang to. 27 square meters. But mag-isa lang naman ako. And I think it's okay na rin. So, aside from that, tara muna na tayo sa toilet and bath. Okay, guys, dito naman tayo sa toilet and bath. So, syempre, meron lang sink dito. Meron na rin washing machine to from the owner, no? So, baka makapaglaba ako paminsan. Merong sink na maliit dito. At gusto ko na may pa-table sila dito para nakalagay talaga yung mga kaartihan ko. Ito lang natin mga ginagamit currently. Cetaphil kasi parang feeling ko gentle lang siya sa skin. Ito yung bigay ni The Face Shop. I'm also using that. May shaver lang ako. Ito galing lang to sa mga hotel noon, mga sabon, henan. Galing sa mga pinagstihan ko ng mga hotel, tas inuuwi ko yung mga sabon-sabon. Ito yung nabili natin sa Japan. Yung parang mouthwash. Pag tinatamad pa ako mag-toothbrush, kailangan ko nang lumabas, like bibili na ako. Kaya kahapon,
tinatamad ba ako mag-toothbrush, tapos kailangan ko nang bumaba kasi may bibilhin ako ng pagkain. Mabilisang mumug lang. Actually, maganda to. Mabilisang mumug lang na nakaka-fresh ng breath. Tapos ito lang ating mga shaver and toothbrush. And then, meron lang hair dryer dito. Tapos, ano ba? Gusto ko rin na nilagyan niya ng mga ganyan-ganyan, no, dito sa CR para may mailalagay ako na kung ano-ano pa. Yung mga sabon lang, yung mga shampoo sa mga hotel na pinagstihan ko. Tapos ito, may mga face mask lang ako dyan. Tapos ito, puno lang to ng, pakita ko sa inyo. Puno lang to ng mga, ayan, shampoo, sabon, conditioner from the hotels. Di ba? Nagstay ako sa mga hotel minsan, tapos hindi ko na uubos yung mga shampoo, so inuuwi ko. Tapos, ayan lang, ito lang yung aking travel bag. Ito yung toiletries ko pag nagta-travel. Ito yung dinadala ko. May dehumidifier, ito yung panglinis. Here, ayan, ito is from the owner. Meron siyang malalaking shampoo, conditioner, bath gel. Tapos ito yung mga toothbrush ko lang din to sa mga hotel na uuwi-uwi ko na. Ayan, dental kits. So marami ako mga toothbrush dito, toothbrush. So kung may mga bisita ako, may toothbrush na kayo dito. This one, oh my God. Nagkakaya pala. Ano ba meron dito? Ito wala pa ako na ilalagay. So kung may mga mabibili pa ako, diba? I love it kasi ang daming storage. Sige na, ipakita ko na nga lang sa inyo. Pero ito yung mga regalo to ni Ari sa akin. Hindi ako may ano nito guys ha. Naalala niyo yung friend ko si Ari, di ba? Yung Chinese friend. Binigyan niya ako ng gift na ganito. Tapos sabi ko, ano ba yan? Ang laki naman. Tapos sabi niya, no, it's not ano. Di ba kasi ang laki? Pero it's a lube pala. This is a lube. Pero hindi ko pa nagagamit. Oh, tignan mo, puno pa. Ay, slide lang. Nagamit ko ng slide, pero puno pa yan. Tapos ito, mga not suitable for ano to, very young audiences. Pero yan, yung mga ganito siya. May mga ganyan siyang binigay sa akin. Ano kasi yun si Ari? Naughty, very naughty. Pero kind. Naughty but kind. Nakakatawa yun si Ari. So, di ko alam ba't niya ako binigyan ng mga ganyan. Ito mga from hotel ko lang din to. Mga extra. And ito pala yung face mask na binili ko sa Japan. Di ko pa pala nasa-try to. Ito yung nabili natin ng mga pang face. Nilabas ko nga to para maalala kong gamitin. Labas ko na lang siya. Ibalik na natin to. If ever lang magamit ko. Charot. Nandyan lang yan. Pero, hindi ko alam kung magagamit ko. Pero, thank you to Ari for that. Gusto ko talaga yung mga storage na, alam mo, parang naging inspiration ko to kapag na-turn over na yung bahay sa akin. Parang gusto ko maging ganito yung, ano ko, bahay ko. Tapos, ayan, ito yung ating shower. Ayan, meron naman dyan mga, shower sa taas. So, meron din tayong bidet. Ayan, so okay naman. But anyway, naging inspiration ko talaga yung mga storage. Kasi sobrang ganda na ang dami mong storage sa bahay. Diba, dito sa CR. Although, makalat pa rin yung CR ko pala. Pero hindi naman siya super makalat. Pero kasi nandun sa lahat, nakatago sila lahat. Hindi siya magulo tignan sa mata, no? Ang dami niyang storage dito. Storage here. Diba? Storage. So, when I was deciding talaga kung ano yung pipiliin ko na apartment. Kung napanood nyo yung last natin na vlog, di ba doon tayo nag-apartment hunting, like nag-check ako ng mga pwede nating titirhan. Ito talaga yung nag-stand out siya sa akin. Aside sa, ito yung pinakamura, di ba? Sa lahat ng tinignan natin na apat, ito yung pinakamura. Tapos ito pa yung pinakagusto ko yung storage talaga. Parang nung sinecheck ko, sabi ko, nakikita ko na sabi ko, oh my God, ang ganda ng storage. Ang dami kong malalagay dyan. Parang nasettle ko na yung mga gamit ko ngayon. Pero ang dami ko pang space, no? Ang dami ko pang space sa CR, ang dami ko pang space dyan. Ito, hindi pa yung mga puno-puno. Pwede ba akong maglagay-lagay ng kung anong-ano dyan. So even though ang dami ko ng gamit na napunta dito, meron pa siyang room for extra things. For example, may mga bibilhin pa akong bago. At least may mapaglalagyan. So, sobrang laking factor talaga ng storage. At naging inspiration ko siya. Sabi ko, pag na-turn over yung bahay sa akin, gusto ko ganito rin siya. Gusto ko marami akong storage, no? Parang na-open yung mind ko. Pwede nyo rin gawin, guys, kung meron kayong mga pinapagawang bahay or mga peg na gustong maging bahay. Make use of the small space, no? Mag-storage talaga kayo. Okay, so discuss na natin magkano ba yung renta dito sa bahay na to and all that. So actually, yung offer for this rent, ito kasi fully furnished, no? Gusto ko kasi yung kukunin ko fully furnished kasi 1 year lang naman ako magre-renta.
Kasi sa awa ng Diyos, by next year, baka ma-turnover na rin yung bahay na binibili ko. So, baka lumipat din ako next year, di ba? If ever ma-turnover. But hopefully, tapos, sabi ko, gusto ko fully furnished na para wala na akong alalahanin. Parang titira lang naman ako for 1 year. Gusto ko pag titira ko doon, nandun na lahat. Wala na akong bibilhin kasi bibilhin ko pa yun. Tapos ililipat ko pa sa bagong bahay and all that, di ba? So, masyadong stressful. So, I was really looking for fully furnished units. And di ba, nag-check naman tayo. Ang offer nila dito was 18,000 pesos. Actually, 18,000 pesos for a fully furnished condo, mura na siya. No? Mura na siya sa Manila. Kasi nag-check tayo, di ba? Yung mga ibang chinek ko, 23,000, 25,000. Mga nasa 20 plus talaga yung condo unit na kompleto na yung gamit. However, ito, na-negotiate ko pa siya. Kasi nga, medyo talaga siya, medyo maluma talaga siya yung mga ibang furniture, medyo may konting dumi-dumi talaga. Like, nilinis ko talaga yung buong bahay. Alam mo yun, pagkalipat ko dito kahapon, as nilinis ko kasi parang matagal na siyang hindi natitirhan. Tapos sabi ko, okay lang naman po sa akin yung 18,000, pero I expect na ma-fix yung mga discolorations, yung mga, di ba dito, kasi kulang pa ng linis. Sabi ko, pero kung ako yung maglilinis ng lahat, magre-request po ako ng lower rate. So, nakuha ko siya ng 16,000 pesos per month. Di ba? Ang galing. Sobrang mura na ng 16,000 pesos per month, guys. For a fully furnished unit here in Manila. Here in Manila. Tapos nandito lang na ako sa may Mall of Asia. Bakit din pala ito yung napili ko, no? Aside sa, ito nga yung pinakamura, storage-wise, siya talaga yung parang nakikita ko na maganda yung storage. Pangatlo, malapit sa airport. Though, kino-consider ko rin sana na magstay dun sa may Mandaluyong area kasi maganda yung community. Pero I really thought about it na, oo nga, lagi ka na rin naman nagta-travel. So might as well stay somewhere near the airport. And this is also near Cavite. My family is from Cavite. So if they want to visit me or kung gusto kong umuwi sa Cavite, mas malapit lang din. And then, so those basically are the factors that I considered, no? Yung presyo, the practicality wise, no, proximity to the airport and to my family. Tapos yung itself, the condo itself, I love the storage and all. So yeah, that's why nandito na tayo. So yeah, welcome to this new journey of new chapter of my life, living alone. For sure naman, bibisita tayo pa rin ako ng family ko dito. Parang feeling ko nga bibisita sila this weekend kasi walang pasok yung pamangkin ko. So probably they will visit me here and they're also gonna check the condo and baka mag-swimming sila dyan sa pool. So ayun lang, nakakatawa na finally I have my own space. I've been wanting to have my own space talaga because I just really love my quiet time. Although maingay ako sa vlogs or sa videos, but if hindi ako nag-vlog, I just wanna be quiet. I just want my quiet time. Nakahiga lang ako dito, nanonood lang ako ng TV or kumakain lang ako. Just being dito lang, quiet lang. And this is a good space for me. Actually, kanina pagkagising ko, like yung pinakaunang tao na nakakita nitong unit na malinis na talaga siya is si Anson, yung friend ko from Hong Kong. Bigla kasi siya tumawag, no? Wala lang, random lang kasi talaga yung si Anson. Bigla lang yung tumatawag out of nowhere. Tapos dami, nakapag-catch up lang kami, kwentuhan about life, ano nang bago sa amin. Tapos ayun, sabi niya, pwede ba makita yung unit mo dyan? So yan, tinur ko lang siya dito. Virtual tour of the unit. So, maybe pakita ko sa inyo yung few of our clips. Nakapag-video yata ako dito kanina. Kasi actually, tumawag siya, kumakain ako sa labas. Tapos sabi ko, patapos na ako. Sabi ko, wait lang. Akyat lang ako sa taas. So, ayan. Nag-usap lang kami dito. So, pakita ko lang yung few of our clips kanina with my friend Anson. Guys, I'm talking with Anson and he's showing us his supplements. Look. Yes. Wait, what do we have here? Oh, that's a lot of supplements actually. This is vitamin C. When I feel sick, I will eat this. Mm-hmm. This is for my joints because I skate a lot. Mm-hmm. So we got the zinc and the D3. I heard it boosts, your bone health and also makes you feel a bit more energetic. Because I always feel tired lately. So I take this. And I also take vitamin B. I forgot why. A friend. Oh, I think a B complex. Yeah, my friend also told me to buy one. I actually bought one. Yeah, I just forgot why I eat it, but I don't know. I think I can feel good. I think yeah. This is actually fish oil. I just put it in this bottle.
Bro, that's a It's lot. like That's actually a lot of supplements. huge ass capsule in Oh, there. yeah, yeah. This probiotic for my stomach. Bro. And let's do it. Oh, Do do it it now. now. So guys, backstory. The reason why Anson has a lot of supplements is because you were not feeling that good few months ago, right? Yeah, my stomach. I always had diarrhea, and I couldn't digest well. Yeah. And like, I can tell from my poop that I'm not healthy. Fun fact. Yeah. Okay. Like it's not as good as before. So Yeah. that I start to like take all these supplements. But do you Well, feel actually, better? Do yeah, you feel actually, better? yeah, I do. So I actually had another brand of probiotic before for 3 months. Mm-hmm. So this is actually a new one. What Apparently, is this is pretty lacto? good. Please sponsor me. When we were together, I thought you bought something. Is it the brand or it was a different one? I thought we bought It's a something. different brand. It's a different brand. This is a different brand. Okay. So the one back then has like I think 20 million CFU. Mm-hmm. I don't really know what that means, but Yeah, me it's too. less than this, and now this is 100 billion. So I hope it does more. Mm-hmm. So yeah, now I think my stomach feels better now. Yes, but it's still on and off. Yeah. Yeah, because actually one of my friends who works as a coach also has this issue, and we kind of like had that thought like we won't really eat regularly at a certain time. Oh. Yeah, so that that kind of causes it. I'm not sure, but now I'm feeling better. Does your stomach ache or does it Not not really? Because I'm thinking if it will be like ulcer. Do you know ulcer like if you don't eat on time? But I think it's a different one. maybe I feel discomfort, but not stomach ache yet. Okay, yeah, just But discomfort. yeah, probably because I ignore those discomfort and then it transfers to this. Oh yeah. So now I just like care a lot about my health. Yeah. That's a good thing actually. I always see your story and you're working out. Only on Thursdays because I run. Only on run- Thursdays? Yeah, I joined like a running group thing. Okay. So we work out every Thursday, and Oh. then now it becomes my habit Yeah. to go there and join with them because it's more motivated to work with like Actually. work out with a bunch of people Yeah, than actually. working out alone. Yeah. And they're all jacked. What do you mean, Jack? Like they're all like fat it's so and- fucking strong. Oh, okay. That kind of motivates me to be one of them. Okay, yeah. Like you remember us? I remember we talked about like surround ourselves with the right people when you were in Hong Kong. Oh yeah. Something Surround like yourself that. with the right people, So yeah. yeah, I try to surround myself now with like people I think I really look up to. Yeah, We that's have right. Similar values. That's so right. We can learn from each other. Mhm. So that yeah. 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 I think your camera turned off for a bit, like just a few seconds. Is it okay now? Yeah, it's okay now. Cool. But yeah, I think I'm having a quarter life crisis. Quarter life crisis? Why? Yeah, I don't know. It's like I just don't know. I just don't really know like a lot of things in life. So I'm planning to travel every single month now. Oh, Just really? to Yeah, just look more around the world. Just Yeah. like what Marvin is doing, but he's obviously traveling more than once a month. I'm actually trying to slow down now, but let's travel together again, maybe soon. Yeah, I'm actually planning to go Okinawa maybe end of May. Okinawa in Japan, right? Yeah. And maybe a Switzerland trip. Whoa. I don't know when. But I hope to do this year because I really want to get the skydiving license. Oh yeah. You know what? When Anson travels, he's like the adventurous ones. He does snowboarding. Like I saw your like snowboarding tricks in Sapporo, guys. Yeah, He's it's like so fun. out of this world. And then he said, "Oh no, I'm just a beginner." But if you look at his skills, bro, he's just No, because It's I not only matching. snowboarded for a season, so I'm technically a beginner. bro. That's not a Like the begin. time on snow, I only spent a season. But that's So not a it's like beginner WrestleMania. trick. Like what you're doing, it's not a beginner trick. It's like a pro one.
I would say I'm just really lucky that I get to stay on the mountain like almost every day. That's why I could get good Better at or it? like Okay. or get decent because I just think most of people can't really spend much time on snow. That's why it's hard to like be good at it. Oh, okay. Like it's hard for like let's say Filipinos or Hong Kong people to be good because Yeah, you yeah, don't have because yeah, that's right. you have to spend so much to go to other country. Yeah, that's right. Even though you're rich, you still gotta like spend a few months there. How can you spend a few months Yeah, there? yeah, that's right. Unless you're like Marvin and doing content. No. But yeah, I really just think it's just because of that. Okay. Yeah, looking forward to your trips. More trips this year, and Yeah, oh, maybe we can do a China trip together. yeah, I don't let's know if do you're that, interested. It's like, oh my god, I gotta show you. It's like climbing this sky ladder. bro. Just make sure that I can do that. I'm not as active as you. Let me find it for you. Okay. But I recently realized that things that could kill me makes me excited. Well, yeah, yeah. Anson Like likes to do skydiving, like snowboarding. things that are, life and death, life and death. I don't think that's a good thing, but I enjoy doing it. Yeah. I've been asking a lot of my friends. No one wants to do it with me. What is it? Let me have a look first. Oh, shucks. But you have harness, right? You have harness? Huh? Yeah. Dang. I really want to do it. This is also on my bucket list this year. Did somebody die already on that? Somebody died snowboarding, somebody died skateboarding. Like, I don't know. If I, if, But if I it have looks done all interesting, the- yeah. If I've done all the precautions and I still die, then there's nothing really I can do about it, right? Where in China is that? I think it's in Chung. Zhangjiajie. Ah, Changjiajie, yeah. Yeah, there. Yeah, I feel like it's the Avatar, right? Is it the Avatar, or like there are a lot of good landscapes there and mountains? Yeah. And they also have like bungee jump and they Yeah. also have like skydiving. So that is it, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-tour nitong ating bagong apartment. Yes! Guys, by the way, if you're renting dito sa Philippines, kailangan mo magbayad ng 1 month advance tsaka 2 months deposit. Usually, ganun yung kanilang rule, no? Tapos, I signed kasi a 1-year lease. So, 1-year contract. 1 month advance, tas 2 months deposit. Yung 2 months na deposit, dapat ibalik sa'yo yun at the end of lease term if wala kang mga unpaid na mga bills, if wala kang nasira na mga gamit, ibabalik sa'yo. Kung may mga nasira ka, ibabawas yung mga nasira doon, tas yung sobra, kailangan pa rin ibalik sa'yo yun yung deposit. Pero if magre-rent kayo, kailangan yung paghandaan yun, no? 3 months agad, 1 month advance, 2 months deposit na babayaran mo sa lessor or sa mga nagpaparenta. Upfront na bayad agad yun. Maraming salamat sa consistent na inyong pagmamahal at suporta para naman magawa ko tong mga bagay nito. Diba, masustain ko yung mga ginagawa ko sa buhay, sa pagta-travel. It's because of all of your support, and I just wanna tag you along dito sa ating bagong chapter ng buhay, living alone, no? Kasi you've been part of my journey since the beginning, and I just wanna share to you also kung ano na yung mga ginagawa natin ngayon. Ayun lang, guys. Maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!